Guys, ito yung first day of treatment ni Ate Charing sa Kung Achachungwa Hospital sa Cebu. Ayan. Kita nyo naman, yung buhok niya puti pa. Pero kung kayo'y nakasubaybay talaga sa mga videos or vlog ni Ate Charing, alam nyo, from year 2022 or even year 2023 down, year 2022 lang ang pag-usapan natin. Kung napapansin nyo guys, yung mata ni Ate Charing, masense mo talaga guys na matamlay na. Ayan. Kahit sino, nakikita mo, iba yung sigla ng mata at sa matamlay na mata. Kahit naka-confine na yan siya, nagkaroon na siya ng treatment sa kanyang cancer na bumalik, yung sarcoma. Makikita mo pa rin guys, yung expression ng kanyang mata ngayon, mula nung hindi pa siya nagpagamot, pareha pa rin yan. Sa ganito kasing karamdaman guys, hindi ako doktor. Hindi naman ako mangungula. Pero, totoo ang sinasabi ko. Experience-wise yan sa mga, kasi, dati kasi akong sales lady ng mga, so wait lang guys sandali lang. Okay. Dati kasi akong sales lady ng mga pharmacy bago ako na employed as an employee talaga sa private sector. Ngayon, kung alam nyo guys, si Ate Charing, hindi siya matakaw sa pagkain. Excuse. Ganado siyang kumain sa pagkain. Sa ganito kasing sitwasyon guys, si Ate Charing, na meron siyang karamdaman, cancer. Alam nyo, napakasarap sa kanya ang ulam na tinapanan. Sa Bisaya ang tawag yan, tinapanan. Sa Tagalog, nagiging salmon na yan, yung isda na yan. Kaso lang guys, yung isda na ginagawang tinapanan or sinasalmon, yung isdang tulingan ang tawag nila or mangko. Yan sa Bisaya, yan mangko. Sa totoo lang naman talaga guys, masarap talaga yung isda na yan, lalo na kung fresh talaga. Kaso lang, ang pagluto niyan is tinapanan. Pag niluto mo yan sa tinapanan, ilang buwan yan hindi yan nasisira. Iniinit lang yan, pag kumain ka, initin mo ulit. Yan din ang masarap kainin at gustong-gusto ni Ate Charing. Yes. Talaga, sinisip-sip niya na talaga yan. Kasi yung buto yan, nakakain na eh. At bawal din yan. Inuulit ko guys na hindi ako doktor. Kaso lang, totoo talaga yan. At saka guys, mayroon din mga prutas na hindi lahat ay pwedeng kainin sa sitwasyon ni Ate Charing. Lalo na yung langka or durian. Yes. Yan kasi yung very nutritious pero may limit kasi dyan eh. Kung sino lang talaga ang pwedeng makakain. At saka yung kumakain din si Ate Charing ng yung tawag yan sa amin, kogita. Yung octopus. O, diba? Kumakain din si Ate Charing ng lobster. Pusit. Ayun, mga favorite niya yan. Kumakain din siya ng shrimp. Oh, kumakain din siya. Hindi siya kumakain masyado ng mga meat na pig ba yata yan pero kumakain siya ng balbakwa. At yung karning kambing. Kahit ako masarap para sa akin yung karning kambing na kaldereta.
Pero ayawan ko. Sabi nila okay lang daw yung karne ng kambing. Pero in the sense na marami tayong naririnig, pagka-cancer nga, yun din ang favorite ng mga cancer cells, yung mga karne. Hindi, ito sa atin, usap-usapan lang ito, mga ano lang natin to, mga pahiwatig ba yung mga komento or mga ano lang, yung bang hindi talaga natin alam ang tama at ang nagpapatunay talaga kung ano talagang pinagbabawal. Pero yung ibang sinasabi ko dyan, lalo na yung isda na bawal talaga yan guys. Pero yan din ang gusto ni Ate Charing nung hindi pa bumalik ang kanyang sakit. So, nung kumain siya ng ganun, ay si Ate Charing hindi yan kumakain ng one rice lang, unlimited rice yan. Kain talaga yan to the max. So, well, kumakain yan siya, yun namang sakit niya, unti-unting tumaas, unti-unting bumalik, paunti-unting bumalik, hanggang sa dumating na sa dulo na ay hindi na nakayanan ni Ate Charing, pero mismo si Ate Charing ang nagsabi, alam niya na ito talaga ang finding sa kanya. Inatake na ang kanyang mga immune system sa kanyang katawan, guys. Oo. Ito yun, yung first day ng kanyang pag-treatment. At alam niyo guys, si Ate Charing, ano lang naman ang niya, kumbaga, yung tanging niyang income, ito yung nagsusumikap talaga siya guys, kahit nakahiga na, may karamdaman na, nagbablog siya. Kasi alam niya, maraming nagmamahal sa kanya, maraming nanonood, at yun ang kanyang pangbayad din sa kanyang pagpagamot. Wala kasing libre kay, may libre man sa Pinas guys, pero ayaw kong humatol. Ayaw kong magkomento. Kayo na mismo kung na-experience nyo yan. Maswerte yung napagbigyan ng excellent service or satisfied customer service sa ibang mga hospital. Pero true experience wise, ayaw ko nang sabihin. Alam nyo na yan. Kaya si Ate Charing banat talaga sa pagbibideo. Kasi yung income niya, gusto niya na madugtungan pa talaga ang buhay niya. Diba guys? Sabi nga ng iba, bakit siya pa daw? Wala tayong magawa guys, kasi hindi natin hawak ang ating buhay. Tayo ay likha lamang ng Panginoong Diyos. Kaya para sa kaalaman ng lahat, isa lang ang pangako ng Panginoon sa atin, na dahil sa pagmamahal niya, hindi niya talaga sinabi yan. Ang pangako ng Panginoon, isa lang na hindi niya sinabi sa atin, ang ating kamatayan. Walang nakakaalam kung kailan, saan at paano mangyari yan sa atin. Kaya ang tangi nating gagawin sa ibabaw ng mundo, makitungo sa kapwa. At huwag kalimutang magpanampalataya sa Panginoong Diyos. Kaya thanks for watching. Please don't forget to like and subscribe to my channel, Mother Marin Vlog. Bye-bye.